pag-usapan natin tong mga pasaring at mga parinig at mga sinasabi na itong ating mahal na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Tungkol dito kay Isko Moreno, tingnan nyo lahat na lang ng mga kandidato ngayon na talagang puspusan. Puspusan na po ang talagang paninira nila dito kay Isko Moreno. Alam niyo, kawawa na, bugbog na eh. Pero nananatiling mataas pa rin ang kumpiyansa ng mga Manileño na hindi magpapadala ang ilang mga Manileño dito sa mga paninira nila dito kay Isko Moreno. Kasi kapag tayo sinisiraan, alam niyo po ba, kapag tayo sinisiraan, lalo pong napapalapit sa atin ang ilang mga Manileño. Tulad nitong mga pasaring ni Mayora, hindi ko alam, ito sa akin lang po ito. Hindi ko po alam kung bakit masyadong tinitira nitong ni Mayora itong Isko Moreno na to. May kinalaman pa ba talaga itong ginagawa niya dito sa nalalapit na halalan o personal na itong banat niya dito kay Isko Moreno? Dahil alam po natin na sobrang sumama ang loob nitong ating alkalde ngayon dito sa lungsod ng Maynila dahil dito sa pagtakbo ni Isko Moreno. Ang dami pong nating naririnig dito kay Mayora na ngayon nabago na lahat ng kanyang mga statement regarding dito sa mga pagbebenta at pangungutang nitong nakaraang administrasyon na sinasabi niya. Samantalang po dati halos nabibingi na siya dahil paulit-ulit na lang na binabato sa kanila yung pagbebenta ng ilang mga properties ng lungsod. Bakit ngayon parang nababaliktad kayo na po ang bumabanat ng mga ganyan? Ilang beses na po kasi natin na sinabi yan. Kasi alam naman po ninyo, hindi po siguro lingid sa kaalaman natin at alam nyo na kasama po tayo dyan sa nangyaring utangan at pagbebenta na yan. Alam po ninyo yan, sinabi nyo na po yan sa mga previous interview sa inyo na kung ano lahat ang mga pinaggamitan, di ba? Detalyado pa na sinabi ninyo na kung saan dinala yung mga inutang at mga pinagbentahan dyan sa lungsod ng Maynila ni Isko Moreno. Bakit po tila ngayon iba na po ang nangyayari? Napapansin na po ng ilang mga Manileño yan. Napapansin na po ng ilang Manileño, paulit-ulit na lang po yung sinasabi natin regarding dyan sa utang natin, dyan sa mga pinagbentahan. Pero alam nyo po na yung utang na yan, alam natin na mga Manileño talaga ang magbabayad niya sa kanilang mga taxes. Di ba? Bakit parang apektado po tayo? Kasi ang Manileño hindi naman po na nagsasalita. Kayo na lang po nagsasabi kasi yung mga Manileño kasi alam na nila kasi nasabi nyo na po noon yung tunay na dahilan at to yung gamitan dyan sa inutang na yan. Pero sa nangyayari ngayon parang binabawi ninyo yung mga sinasabi nyo dati. Di ba po? Ayan, kaya nga po nagtataka ang ilang mga Manileño dahil sa ganyan. Ito ba'y bahagi pa ba ng eleksyon to? Bahagi pa ba ng pangangampanya to? Bahagi pa ba ng inyong mga plataforma ito mga ginagawa natin? Kasi po parang lumagpas na tayo sa linya. Di ba kasi alam niyo po kasi ang mga ginagawa po natin ngayon yung mga pasaring natin. Kaya hindi na pasaring, talagang patama na eh. Di ba talagang ganun talaga, doon na lang po kayo nakapokus sa mga ganyang ginagawa natin. Diyan ako nagtataka kasi sa mga banat yung ganyan, sa mga sinasabi niyo po, hindi lang po si Isko ang nasisira, pati po kayo. Hindi po bobo ang mga Manileño. Yung sinisiraan ninyong tao, kasama naman kayo sa mga gumawa niyan. Kasi hindi nasabi po natin dito yung ginawa natin noon na tapos na. Binigyan na natin ng malaking X kasi nga naipaliwanag nyo na kung ano yung mga pinaggamitan, di ba? Ang ganda pa nga ng paliwanag ninyo, lahat inisa-isa ninyo, dinidetalye ninyo, tapos ngayon ay binabato natin kay Isko. Alam nyo po ba na masisira tayo? Oo, nandun na tayo, masisira din si Isko Moreno. Masisira kayo, masisira si Isko Moreno. Ito po ay pagkapapatotoo nung mga salita na lumabas nung bago pa lang declare itong si Moreno na tatakbo sa lungsod ng Maynila na may binitawan daw yung ilang mga malalapit sa inyo. 'Di ba? At medyo kayo din po ata. Ito hindi natin sure na sabi ng mga malapit sa inyo na
Di bali nang matalo kayo. Wag lang manalo sa isko. Ito ba yung pagpapatotoo doon? Kasi halos lahat lahat lang nangyayari noon, ibinabalik nyo kay isko. Binibintang nyo lahat kay isko, sa isko na medyo nararamdaman natin na there is something wrong. Kasi nangangampanya tayo para pabanguhin ang pangalan natin, hindi para sirain. Kasi sa ginagawa natin na yan, talagang masisira talaga. Yung mga yung mga ilang Manileño, siyempre mag-aano rin kay Isko Moreno at saka sa inyo. At siyempre, magiging totoo yung sinabi niyo na di bali nang matalo kayo, wag lang manalo si Isko. Pero kahit po anong gawin siguro natin na paninira dito kay Isko, hindi na po kakagatin ng mga Manileño. Kasi baga sa pelikula naumay na paulit-ulit. Paulit-ulit na lang po na sinasabi. Kaya medyo kung gusto po natin na medyo bumigat po at medyo tumaas po ang ating rating, medyo baguhin na natin yung ating estilo. Wag na may mga ganyan ay wala naman kasi kay babato kay Isko kundi yung mga ganyan lang. Di ba? Wala naman tayo babato kay Isko Moreno Di ba? Kaya itong si Isko Moreno, alam minamahal ng mga Manileño. Diba? Gas-gas na yung mga ganyan paninirang ganyan. Gas-gas na yan kasi ulitin ko ulit na ipaliwanag nyo na yan Naipaliwanag nyo na, alam na ng mga Manileño kung ano Diba? Ulitin nyo pa ulit, sasabihin nyo na naman, magagalit sa inyo ang Manileño kasi bakit ngayon kayo nagsasalita ng ganyan? Diba? Ayun ang ano yan Yun ang balik sa inyo yan Kaya itong si Isko nananatiling kalmado lang. Diba? Kalmado lang siya kasi wala naman siyang alam na ginawa niya. Ang alam niyang ginawa niya, pinaganda niya itong Maynila at inayos niya, di ba, bago siya umalis at sinasabi pa nung ilang mga vloggers ninyong hindi natin alam kung saan pinagdadampot yung mga yan, yung mga lumalabas na vlogger, naku po Mario Joseph, alamin niyo po muna yung mga tunay na nangyari. Kasi pag hindi nyo po inalam yan, pagtatawanan lang po tayo, salita-salita tayo ng kung ano dyan sa ating mga vlog. Tapos, mahuhuli naman tayo na nagsisinungaling tayo. Kasi alam nyo po, wala kayong alam o idea dito sa lungsod ng Maynila. Kasi hindi naman kayo taga rito. Hindi nyo alam, bumabase lang kayo sa mga kwento. Siyempre, ang nagkukwento sa inyo, kalaban tong si Isko Moreno. Siyempre, yung mga pangit na ikukwento sa inyo. Walang ikukwento maganda yan. Di ba puro pangit? Ano mangyayari nun? Di ba kaya alam nyo, yung mga ginagawa ninyo, halatadong yung gawa-gawa lang, yung intention. Halatado na agad na paninira Di ba? Halatado na kakalam mo kasi kung intention na isang vlogger, yung isabihin lahat yung katotohanan, maganda. Di ba? Kaso nga lang, yung salita ng ilang mga vlogger, parang mali. Mali yung mga pinagsasabi nila. Kasi halatadong sinasabi lang sa kinukwento lang sa kanila. Kasi nga, hindi sila taga Maynila. Wala silang alam dito sa Maynila. Di ba kaya nagpilit silang pumapasok dito sa Maynila? Ilan lang naman yung audience nilang taga Maynila. Di ba? Halos wala nga nakakapanood na taga Maynila. Di ba? Halos nakakapanood yung mga taga-ibang lugar. Hindi dito. Dapat bago kayo mag-vlog ng kung ano-ano, bago nyo siraan si Isko na kung ano-ano sasabihin ninyo, dapat ay nalam nyo muna na kayo mismo ang talagang makakatuklas ng totoo. Hindi yung kinuwento sa atin, ganito lang kayo din sasabihin natin. Di ba po? Kaya sa susunod po yung mga vlogger dyan, kasi nagbumukhang tanga na rin yung mga kandidato ninyo Imbis na tumaas yung popularity rating nila, bumabagsak, sumasadsad. Kaya sa susunod, ikot-ikot muna kayo, alam niyo muna, medyo tanungin niyo rin yung mga kalaban ng amo ninyo para malaman din niyo na kung sino yung nagsasabi ng totoo at matimbang ninyo yung sitwasyon. Magandang gabi po at God bless.